Alleluia, 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 Alleluia. Guro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantalang nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila sa lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng nakahipo nito ay gumaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang Lunes po ng umaga sa inyong lahat. Ganon din sa mga kasama po natin sa pamamagitan ng live stream mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o kaya iba't ibang bahagi ng mundo. Pwede bang lingunin po natin yung mga ilang nasa paligid po natin at ating batiin ng God bless you. God bless you. Ang ebanghelyo po, may mga motorista po dito, no? May mga nagmumotor po ba dito? Nagmumotor. Ayan, ano? Alam niyo, sa pagmumotor,
nakakatakot, ano? Yung iba ayaw nga umangkas pa eh. Lalo na yung dumadaan kayo sa tinatawag nilang twisties. Ito po yung mga sumisigsag-sigsag na ganun daan. Ganun-ganon, ano? Paliko-liko, paliko-liko. Ang sabi po nila, may isang aral dyan eh. May isang aral sa mga nagmumotor para hindi ka sumemplang. Oh? Pag kayo daw po ay nandun sa paliko-liko na iyan o sigsag na iyan, okay, ang rule of the thumb o general rule dyan, yung may hawak ng motor, titingin ka kung saan mo gustong pumunta. Yung motor mo. Titingin ka. Kahit nakaharap dito yung motor mo, at ito ay paliko ng kaliwa, hindi ka titingin dito na nasa harap. Titingin ka kung saan mo gustong pumunta. So, hihilig yung motor mong gano'n. Nakikita niyo yung mga siguro, mga picture, video, humihilig na ganoon. Pero pag hilig niyan, unti-unting lumiliko yun ng maayos at ligtas. Ang susi doon, ang sabi nila, titingin ka kung saan mo gustong pumunta ang motor mo. So makita niyo yung mga nagmumotor, nakaganon, pero nakaganon yan, nakahilig, pero nakatingin dito kasi dito siya pupunta. Pag ang kalsada naman ay pakana na ganoon, kahit na ito ang harapan ng motor mo, tumingin ka ganon. Tapos dahan-dahang humihilig ang motor at papunta doon sa kung saan ka tumitingin. Nakuha niyo po? Alam po ng mga nagmumotor yan. Bakit ko nakita ito? Bakit ko binanggit? Sa Ebanghelyo po, may dalawang himalang nangyari. Ang unang himala nangyari kay Pedro. Ano yung himala na yon? Nakalakad siya sa tubig. Nakalakad siya sa ibabaw ng dagat. Okay? Naglakad sa ibabaw ng tubig. Ang ikalawa naman po ay yung mga may sakit. Yung mga may sakit na nakahawak sa laylayan ng kasuotan ni Jesus. Doon lamang po sa laylayan. Pagkahawak, may sakit, agad, gumaling. Dalawang himala sa Ebanghelyo. Ano naging susi doon? Bakit sila nagkaroon ng himala? Kasi nakatingin sila kay Jesus. Okay? Tandaan niyo, sinabi, di ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, kung kayo po yan, paglakarin niyo ako sa tubig, nakatiin siya kay Jesus. Kilala eh. Barkada ni Jesus si Pedro eh. Panginoon, kung kayo po yan. So habang nakatingin siya kay Jesus, naglalakad siya sa tubig. Ganon din naman yung mga may sakit. Nabalitaan nga nila na nandun si Jesus sa kanilang lugar, kaya nagpuntahan sila. So nakatingin sila kay Jesus. Kahit yung laylaya na suot ni Jesus, gumaling na sila. Bakit? Kanino sila nakatingin? Sa Panginoong Jesus Nazareno. Ngayon, may nangyari sa kalagitnaan ng dalawang kwentong himala na ito. Ano yon? Yung paglubog ni Pedro sa tubig ng dagat. Sa sobrang takot ni Pedro, dahil lumulubog siya sa tubig ng dagat, Panginoon, tulungan niyo po ako, sagipin niyo ako. Bakit nangyari yung paglubog? Ganong naglalakad na siya sa ibabaw ng tubig ng dagat. Dahil, kung titingnan niyo po yung Ebanghelyo, may ginawa si Pedro. Ano ginawa ni Pedro? Inalis niya ang tingin kay Jesus at ito ay itinuon niya saan? Sa malakas na hangin na humahampas. Okay? Sa malakas na hangin na humahampas at sumasalubong sa kanila. Inalis niya ang tingin niya kay Jesus at itinuon niya doon sa malakas na hangin na sumasalubong sa kanila. Sa atin pong buhay ay marami tayong karanasan, pagsubok, karamdaman.
Marami tayong dinadaanan. Liko-liko, bako-bako, taas-baba. Hindi natin alam kung ano ang sasalubong sa atin sa buhay. Nababalot minsan tayo ng takot. Ang paanyaya ng Ebanghelyo, huwag kang tumingin sa problema mo. Huwag kang tumingin dun sa mga banta sa iyo. Huwag kang tumingin doon sa kakapusan mo. Kung nais mo lang himala, kung nais mo lang katugunan o sagot sa problema, tumingin at tumuon ka lang kay Jesus na iyong gustong puntahan.